ng Social Watch Philippines at Andoka Productions, ang podcast kung saan kasama ka sa pagbabudget. Ito ang Kaban Kabataan, kaban ng bayan na kabantay ang kabataan. Kuching! Kaban ng bayan? Nakabantay ang kabataan. Well, magandang araw po Pilipinas at isa pong youthful na araw para sa ating lahat. Ako po, ang cutie bantay ng bayan, Chloe Perenya. At ako naman po ang sweetie bantay ng bayan, Ellie Mendoza. At welcome sa pinakabagong tambayan ng mga kabataan na may pakialam sa pondo ng bayan. Ito ang Kaban Kabataan! Ayan, ang show po na ito kung saan ang bawat piso natin dito ay may kwento at syempre, tayo mga kabataan, may boses tayo dito. Yes! Ang podcast po na ito, nahandog ng Social Watch Philippines ay isang initiative para syempre turuan at mapag-usapan pa natin ang budget ng bansa. Lalong-lalo na yung mga information, mga karagdagang detalye na nilalaman ng usaping ito. Yes, kaya naman mag-ready na po tayo ng ating mga snacks na mag-1, 2, 3, go. Kanya-kanya na po tayo Ay, paano yan? ngayong araw hihimayin po natin ang isa sa mga pinakamalaking usapin sa bansa. Tama yan. Wag nating hayaan na isin lang tayo pagdating sa usapin na yon. Lalong-lalo na may naalala talaga ako pagdating dyan eh. Ano yan? Pwede ba mag-share ng classroom Ay, memes? go lang, Chloe. Ayan kasi medyo nung naalala ko kasi yung usapin ng budget nung junior days ko. Junior days? Hindi. Elementary lang kasi, te. Ayun. Nung elementary ako, natatandaan ko yung treasurer namin doon ang hilig maningil ng 10 piso kada araw. Alam mo yun, yung bibili ka na nga ng soup, mamaya-maya may haharang pa sa'yo, asan na yung 10 pesos? Ay, Ganun. parang kakapasok mo pa lang ng classroom. Te, bayad na. Totoo tayo, medyo attitude nga eh. Pero kasi, ayun kapag naniningil siya, hindi namin alam saan napupunta. Ay, ayun. Kaya naman, after nung Christmas party, may isang malagim na eksena. Kasi pagpasok niya, after nung Christmas break hinatid siya ng mama niya. Nakariband na siya, Ay, nakariband na siya. Ganun. Oo. Papakita. Binawasiwas pa yung hair niya eh. Pero ano mo yung mas nakaka-gimbal pa dun? Ano? Nakariband din yung nanay niya. So, parang questionable. Hala, Asan ang pera? Para lang. oo, kasi tinanong namin asan na yung electric pan, yung pang whiteboard marker, tara yung whiteboard marker sa elementary. Binusan na nila. Naku, Wala na. yun yung questionable dun Doon nagsisimula talaga yung mga palaisipan at mga katanungan pagdating sa budget at sa pondo. Ngayong araw na to sa ating podcast meron tayong in-invite na isang teacher, gabay, at budget monitoring specialist. Pero syempre, ngayon, ano nga ba yung pag-uusapan natin bago natin siya papasukin dito sa ating podcast, Sige. Sabihin mo na, Chloe. Sige. I-share mo na yan. So ngayon, yung mga nakaraan ay nagkakaroon na po tayo ng debatehan pagdating sa 2027 budget. So ano nga ba, or magkano na nga ba yung 2027 budget natin? So, nasa 7.2 trillion na ito. Ang laki Yes, halaga 7.2 trillion pesos na ang budget natin next year. At mas mataas ito ng 6% sa 407 billion pesos kumpara sa 6.793 trillion pesos national budget ngayong 2026. Ang gagawin natin, syempre dito, kasi medyo malaki-laki yung pag-uusapan nating pondo dito at usapin, diskusyon. Aalamin natin, ano nga ba ang mga bagay na dapat nating bantayan sa 2027 budget para masiguro natin na transparent ito at walang bahid ng pinakaayaw nating element at detalye. Alam ko yan. Ano yun? Corruption. Tama, ayan natin ng corruption. Ayan, kasama natin ngayon ang ating teacher, resource person, gabay, at budget monitoring specialist. Siyempre, we have here Kuya Alce Kitalig, ang Senior Budget Specialist ng Social Watch Philippines. Welcome po sa Kaban Kabataan! Hello po, Kuya Alce! Hello po! Kamusta po tayo ngayon? Ayos naman, very well. Ayan. Buti naman po. Ayan. We are very, we are happy po to have you here, Kuya Alce. Kaya naman, without further ado, mag-start na po tayo. Alam niyo po, Kuya Alce, kami mga kabataan mahilig po kami sa resibo. Naku, anong resibo Anong resibo yan? Parang, yun ba yung nasa internet na oo, tapos naka-box pa, regalo. Mali, hindi yan. Ay, hindi ba yan? Ano bang resibo yan, Ellie? Ay, hindi. Ang gusto ko kasing resibo is yung pang sambayanan, yung alam ng mga mamamayan natin. Tama po ba? Tama. Kaya naman, gusto po namin transparent at lagi tayong resibo verified. Kaya naman po, meron po kaming 5 questions. So,
para po malaman natin kung transparent nga ba ang ating 2027 budget. Ayan, tama ka dyan, Ellie, no? Kaya naman, Kuya Halsey, di na po natin ito patatagalin pa. So, bilang mga kabataan na sanay na sa digital age, kung saan in just one click po na nabibigay na agad yung mga information, kung saan everything is searchable na online. So, ang una po nating question ngayon ay, saan po kaya manggagaling ito pong 7.2 trillion pesos na nakalaan para sa 2027 budget? Mhm. Ang 2027 budget kasi ay pinopondohan ng tinatawag na General Fund. So, ang General Fund yan ay full of resources kung saan nandyan yung ating tax revenues, non-tax revenues. So, mga revenue collections yan, no? At andyan sa revenue collections na yan ay yung tinatawag na sa tax revenues, no? Nandyan yung indirect tax. Yan yung mga taxes na pinapasa ng mga kumpanya o ng mga establishments sa mga consumers, no? At pangalawa, yun naman tax revenues. So example niyan ay yung income tax ng mga empleyado. So kaya natin sinasabi lagi na mayroon talagang dapat stake ang lahat ng mamamayan dahil nagbabayad tayong lahat ng taxes, no? At yung pangatlo ay yan naman yung loans and borrowing ng gobyerno sa mga development partners. Ayun po, no, na ang dami po palang components po na binubuo itong 2027 budget po natin. So, hindi po siya, tawag din, hindi na po siya basta-basta na budget. Ang dami pong pinagkuhanan, ang dami pong component na bumubuo rito. Pero yun po, no, katulad nga po ng sabi ko kanina, Kuya Alce, no, bilang mga kabataan na techie na, nahanap na online yung mga references and sources. Ito pong 2027 budget, syempre po kung curious po kami, itong mga kabataan po na nanonood sa atin ngayon, kung paano po ba nila to mahanap, paano po nila makikita or ma-download itong buong detalye ng 2027 proposed budget. So, saan po kaya, ano po kaya yung marirecommend nyo or ano po kaya yung sources na dapat po mahanap para sa 2027 budget na to? And paano po kaya namin masisiguro na kumpleto po ito at madali po itong intindihin, lalo na po sa mga edad po namin or sa mga kabataan or sa iba pong generation? Yeah. May tatlong sources kasi tayo na pinag-uusapan. Una, yung sa NEP o sa National Expenditure Program, no? Yan kasi talaga yung proposed budget ng Pangulo. Yan ay pinopost ng DBM o yung Department of Budget and Management sa kanilang website, no? Yan yung tinatawag na budget documents, no? Actually, hindi lang yan yung NEP o yung proposed budget, kasama din dyan yung sa financing side, yung budget of expenditures and sources of financing. Dito, yung staffing summary, nandyan din, no? At saka yung President's Budget Message. Pangalawa, yung transparency seal portal ng mga ahensya. Yung transparency seal ng mga ahensya, upload doon yung kanilang mga budget documents din, no? So meron sila doon na propose yung approved tsaka proposed budget nandoon, at saka meron din silang tinatawag na statement of appropriations, obligations, disbursements and balances. At saka yung bagong direktiba ngayon ng DBM kasi ay nag-uutos sa mga ahensya na i-post nila yung kanilang budget preparation form 201. Yan yung summary of obligations for 2025 at 2026 at saka yung budget proposal. Yung budget proposal ng mga ahensya, kasama din doon yung kanilang agency request, yung ni-request nila sa DBM na papondohan din, no, sa 2027 budget ay kasama doon. So yun yung mga sources natin ng ng mga sa atin makikita yung ating yung detalye ng pambansang budget. Ayan, so ang dami po nating sources, madali nating siya makikita. Pero accessible po ba siya at madaling mahanap yung specific informations na hinahanap pagdating sa mga budget na ito? Public naman, no? Public naman yung mga ating mga budget documents, no? Resources na ito. Makikita natin ito sa mga website, sa DBM or sa mga transparency portal nga ng mga ahensya. Itong mga budget documents na ito ay public, pero mahirap siyang i-access dahil scan yung mga dokumento. Dahil scan yung mga dokumento na yun, ay mahirap ng datasets, no? Mahirap magproseso ng mga datasets. Ang kailangan sana ay yung mga machine readable na mga format.
Oo, ng budget documents. Yun talaga yung pinaka ideal sana. Eh, kumbaga po, Kuya Alsen, no, andun po yung mga sources, nalatag naman na po, pero hindi po enough yung accessibility po nito, Yes. lalo na po sa mga ordinaryong mamamayan. So, hanggang ngayon po, no, palaisipan at pahirapan pa rin po talaga na hanapin o mas pagtuunan ng pansin, palalimin pa yung kamalayan at kaalaman nila pagdating sa budget or sa usapin po ng pondo ng bayan. Ayan, Kuya Alsen, napakainit po na usapin ngayon ng confidential funds, no? Lagi natin 'to naririnig ngayon, 'di ba? Ang natanong ko po sana is, bakit kailangan natin ng confidential funds in the first place? Yung confidential expenses o confidential funds kasi, ang definition kasi niyan ay yung mga surveillance activities ng mga civilian agencies at yun ay ginagawa ng mga surveillance practitioners, no? Na hina-hire o meron din sila inside of the agency. So, yun ang purpose kasi ng confidential, confidential funds o confidential expenses. So, pero kasi yun na yung dun yung medyo problematic nga doon na siyempre in general sense, ang confidential expenses dapat ay wala sa civilian agencies ito. Yes. Pero kasi ang nangyayari nga dahil nagkakaroon pa rin ng reorganization, hindi natin makikita agad kung yung particular na ahensya ay merong national security or intelligence mandate. So, yung mga ganun, or surveillance mandate. So, yun yung nagiging tricky part sa confidential expenses. Kaya ako, sa akin, mas mahalaga magkaroon ng dialogue o kaya ng debate, no? Patungkol dito sa joint circular ng 2015, no? Sa CIF. Maigi sana kung gawin na itong batas talaga. Para mas maging malinaw yung panuntunan kung ano na lang talaga dapat i-determine niya kung ano talaga yung mga ahensya lamang na talagang nakalagay, nakasulat, no? Kung ano yung mga ahensya na dapat lang mag-receive ng confidential expenses. Ngayon, sa intelligence expenses, syempre, dapat nakalagay din. Kasi dapat ang mag-receive lang yan ay yung mga military at uniform personnel, meaning AFP, mga police, no? Although yung mga police, meron din kasi dyan, yung BFP, mga bombero, o tapos may Coast Guard, under ng DOTR, so yung mga gano'n, NBI, so yung mga ganyan, pwede naman yan, syempre pag-usapan, no, kung paano yung magiging panuntunan, no? Pero dapat magkaroon ng dialogo, at saka dapat na, maging mas public yung conversation o discussion ito. Para maging mas malinaw sa mga kababayan natin, kung ano ba talaga dapat ang magiging parameters nitong CIF. Yes po, no, tama po na yung mga, ganitong, pondo po, 'no, dapat mas pag-usapan pa po and Yes, hindi yes. dapat siya nakatago lang, 'no, ng isang bagsakan. Kasi dito nagsisimula yung yung ganid kumbaga, yung wow, ganid, big word. Yung corruption. Siyempre po dahil nga confidential, hindi nasasama sa annual report, 'no, mas nagiging prone or mas malapit 'to sa korupsyon, sa pagnanakaw, 'no, or sa pagkuha sa pondo ng bayan. So, dapat nga po talaga na kahit papaano ay may amendments dito, lalo na sa mga ahensya na kinakailangan po talaga nitong funds na ito. Tsaka gusto ko rin na ulit na sabihin, no, na dapat doon sa magiging dialogo sa pag-amyenda niyang joint circular kung gagawin mang batas yan, dapat ilagay doon na yung magkaroon dapat ng annual audit report sa confidential and intelligence funds, no? Syempre to some extent kailangan mayroong report paano ginamit, ano ba yung naging purpose ng mga pondo na yon. Pwedeng itago of course yung mga mga pangalan, no? Tsaka kung ano yung pwedeng itago na mga pangalan o detalye base sa Data Privacy Act. Pero yung the rest lang dapat meron man lang report doon at tsaka dapat naka-report yan sa annual audit report. Yun yung mahalaga. Yes, dapat napakadami pong programa, no, na kailangan na mapondohan. So, ayun, speaking of programa po, no, syempre bilang mga kabataan, involved po kami at kinakailangan po namin ng mga programa na magsusuporta po sa pamumuhay namin bilang mga kabataan, no, bilang parte ng lipunan. So, ang
tanong ko po no, Kuya Alce, paano po kaya natin malalaman kung yung mga programa po para sa kabataan gaya ng edukasyon, scholarships, mental health, at youth employment, paano po natin malalaman kung may sapat at malinaw na line item budget para sa 2027? And paano po natin masisiguro na hindi po mapupunta itong allocated budget na ito sa mga generic o yung mga nakatagong pondo lamang? Yes. Yung sa tanong na yun, no, makikita natin yan doon sa budget line item. So, dapat naka-reflect yan doon sa national budget as a budget line. So, ibig sabihin, dapat makita doon, nakalagay doon, no, na meron talaga, naka-reflect, no, yung pangalan o sa PPA title kung ano yung programa o proyekto. So, yun yung paano malalaman kung saan, o kung paano malalaman kung may budget line item. Ngayon, paano malalaman kung sapat, kung sapat? Or ako gusto kong tagdagan kung nararapat, di ba? Nasa mga ahensya kasi, ang mga ahensya kasi gumagawa sila ng program costing, ng mga proyekto, ng mga programa nila, no? Doon mo malalaman, yun ang lead natin actually, no? Kung paano natin malalaman kung ang programa ba, o magkano ba talaga dapat ang costing ng isang programa, no? Doon natin malalaman yun. Tapos, mahalaga rin kasing salik din, no, nung ganitong klase ng ng inyong tanong ay yung dapat naka-reflect din ito overall na ito doon sa tinatawag na President's Budget Message at saka doon sa tinatawag na Budget Priorities Framework ng gobyerno. So dapat nakalatag yan dyan, no? And dapat yun binabatayan dapat noon yung mas malaki pang policy or plan. Yun yung Philippine Development Plan or yung Ambition 2040 pa kung sa ating long-term plan. Pero dapat kasi evidence-based kasi dapat tayo, no? Yung ating mga budget at dapat talaga nakabata yan sa plano. Yun talaga yung pinaka-ideal. At saka syempre, dahil tayo signatory tayo ng Sustainable Development Goals, ay dapat sinusunod din natin, no? Yung ating mga commitments sa SDGs. Kumbaga po noon, yung katulad po nung nabanggit nyo po na yun po yung mga batayan or yung mga kailangan po nating tignan kung paano nga ba pinipili ng gobyerno yung pangunahin po na lang priority sa paglalaan o pagbabudget po, lalo na po dito sa paparating na 2027 budget. So, talagang mahalaga po na alamin po natin yung mga salik po na ito para mas malalim po yung pananaw and yung opinion natin or suggestion natin patungkol sa usapin na ito. Ayan, dahil nga po napag-usapan din po natin ang mga sektor, ang mga ganitong bagay, ang topic. Ang tanong ko naman po is, ano ang dapat na bantayan ng mga Pilipino, lalo na ng mga kabataan gaya po namin sa 2027 budget? Yeah. Gusto ko lang din maging sigurado rito, no? Syempre una, yung mga budget ng sektor. Mahalagang antabayanan natin yan. Ibig sabihin yan yung health, social protection, tsaka education. No? So, yun yung mahalaga. And under ng education, syempre, dahil kayo mga kabataan, babantayan nyo yung budget ng mga state universities and colleges nyo, at tsaka yung sa CHED, no? Kasi dyan nakalagak yung malaking budget ng universal tertiary education. So, yun yung pangalawa. Yung pangatlo, ito may kinalaman din sa ating advocacy, no, sa Tobacco Control Program. So mahalaga malaman natin kung saan nakalagak yan sa DOH budget, no. And syempre, kami din sa Social Watch ay advocacy din kasi natin yung pagpigil sa mga abuso sa mga bata. Kaya yung child protection programs, no, ay isa rin sa mga binabantayan din natin. Pangapat, no, ay yung financing sources, no. Yan ay yung nabanggit natin kanina, 'di ba? Kung saan nanggaling yung budget. Babantayan natin kung saan manggagaling ang budget, especially also yung loans and borrowings dahil meron din kasi niyan impact dun sa magiging natin, yung parang pangkalahatang utang o yung debt. Yes. No? Panglima, ayun na yung pork-laden budget items natin, no? Tulad ng mga ayuda. Pag sinabi natin ayuda, yan ay yung MAIPIF, yung medical assistance to indigent patients. Tapos nandyan din yung
AICS, no? Assistance to Individuals in Crisis Situations. Nandyan din yung TUPAD, no? Para emergency employment yun. Tapos, meron din sa CHED, yung tulong-dunong program. Although it's, it's a student assistance scholarship program. Then, pero kasi, ang mahalaga doon, bantayan natin kasi, minsan kasi pagka hindi natin natatrack yan, lumulobo yan, no? Lumulobo yan at na hindi dumadaan sa proseso ng budget hearings. So, kaya doon nawawala yung transparency at accountability. Isa sa mga pinakamalaking budget, no? Tipak ng budget sa ating national budget, pambansang budget, ay yung tinatawag na special purpose funds. Ang special purpose funds ay yan yung mga programa kung saan ay pwede yang ibigay sa mga ahensya additional dun sa kanilang regular agency budget. At meron yan discretion ang ating ehekutibo, no? Kung paano yan gagastusin. Naging problema lang din sa special purpose fund na nakakaroon ng reallocation within those programs. Ibig sabihin, may programa sa pension and gratuity fund at saka sa miscellaneous personal benefits fund. Tapos inililipat doon sa local government support fund. Lumobo yan this year, yung budget ng LGSF. No? At lumobo yan sa parte ng BICAM, no? Sa BICAM yan nangyari. Susunod ay of course yung CIF na makita natin to kanina, yung Surveillance and Intelligence Funds, kung magkano yung magiging magiging budget level sa total at saka sa ahensya ma-allocate. At mahalaga pala ito na ang bulto ng CIF, no, ay naka-allocate yan sa Office of the President. So merong for 2026 ay may 2.5 billion na budget ng confidential funds sa Office of the President. Meron ding ganun ding same level ng 2.5 billion sa sa intelligence expenses. So basically naka-centralize naman talaga 'yon sa Office of the President. Pero 'yon, hindi masyadong pag-uusapan kung ano ba laman noon. Di ba? So 'yun, mahalagang tingnan din 'yon. Susunod yung unprogrammed appropriations, no? Controversial talaga yan dahil nagiging na source yan nung diyan pinuha yung mga budget para sa flood control. No? Ang mahalagang bantayan specifically dun sa unprogrammed appropriations ay yung paglilipat. Ito nangyari kasi ito 2024, 2025 nung hindi nakamali. Yung paglilipat ng budget mula sa program na, no? Tapos nilipat nila sa program para bigyan ng way na mag-allocate ng additional budget for public works. O kaya lumobo rin eventually yung budget ng public works versus education, no? So yon. Kaya mahalagang bantayan talaga yung program, no? Kaya ngayon yan ay nasa Korte Suprema na ngayon, dinidinig at hopefully magkaroon na ng desisyon sa Korte Suprema as soon as magkaroon na sila ng desisyon, no? Meron din kasi mga mga budget cuts o reallocation, no? Para sa mga importanteng sektor natin, no? Tinatanggal nila kasi nililipat nila sa ibang programa, no? O ibang proyekto. Isa sa matinding budget cut na nangyari sa 2026 ay 1.4 billion na budget cut sa health promotion budget ng DOH. Supposedly, 2.7 billion ang, if I'm not mistaken, no, yung original allocation sa NEP o yung proposed budget, no, para sa health promotion. Pero yan ay tinapyasan ng 1.4 billion, no, ng BICAM sa 2026. Kaya actually, sabi sa batas, sa Universal Healthcare Law, dapat 1%, no, ng budget ay i-allocate dapat sa health promotion. Ang nangyari ay 0.4 na lamang ang share na yon ng health promotion dahil sa budget cut na yon. Tsaka panghuli ay yung mga potential na paglobo muli ng mga budget sa public works, no? At specific dyan ay yung budget doon sa tinatawag na Convergent and Special Support Programs. Ano po yun? Oo, yun yung mga programs kung sa mga proyekto ito kung saan ay kung meron ng halimbawa mga specific na mga infrastructure projects ay yun yung kumukonekta, no? Ang nangyayari kasi ay yung component kasi ng budget ng basic infrastructure program ay doon talaga yung malaking insertion na nangyari, no, for the past years. Tapos syempre meron din yung CPAG
na kung naging yung strengthening infrastructure, alleviating gaps din, no? So, yung mga ito, kasi nangyayari kasi, meron na tayong regular na DPWH programs. Pero may nakakaroon kasi ng duplication pagdating doon sa CSSP budget na ito. Nagiging special na. So, nagiging special siya at yun ang nagiging point nga ng mga congressional insertions. No? Ayun po, no. So, napakadaming pondo po, no, na dapat bantayan ng mga kabataan at hindi lang po ng mga kabataan, bagkus ng lahat po ng nasa lipunan. Kaya, no, bilang pag-end po dito sa mga in-depth question po natin, no, ano po kaya yung masasabi po, or paano po kaya natin masasabi na paano po mararamdaman ng isang ordinaryong mamamayan itong paparating natin na 2027 budget? Mararamdaman niya o ng ating mga kababayan ang ating pambansang budget kung naka-reflect sila sa GAA. Ayun. So, alam na po natin, no, na kapag wala po tayo sa budget, ay hindi po tayo priority. Ayun, medyo masakit pala yun. Medyo masakit yun. Naramdaman ko yun. Grabe. Ayan, Kuya Alce, grabe, ang dami po natin natutunan sa ating diskusyon kanina. Pero hindi pa po dyan nagtatapos dahil magkakaroon pa po tayo ng ating little segment na parang fast talk. Natatawagin po nating green flag or red flag. Are you familiar po doon with the game? Yeah. Nakalapag ko yun sa mga reel. So, Familiar naman. familiar. Alam na ni Kuya Alce. So, very simple lang po. Green flag, it's a yes. Red flag, it's a no. So, are you ready po, Kuya Alce? I am ready. Ready na po? Oh? Yes, of course. So, go na po tayo sa first question natin. Kung dinagdagan ang budget ng isang ahensya kahit hindi naman ito ang kanilang hiniling, It's a red flag, no? Dahil dapat may buy-in, may ownership, vetted, at may costed dapat ng agency. Okay. Kung nagsagawa ng public consultations bago buuin ang panukalang budget, Ang green flag yan dahil syempre dapat ang mga mababayan natin dapat nakakonsulta yan dapat before pa magawa yung budget. Okay. Kung bukas sa publiko ang deliberasyon ng bicameral conference committee, Green flag, pero dapat totoong open. Ibig sabihin, dapat naka-attend tayo mismo dun sa mga bicameral conference committee hearings at hindi lang sapat siya live stream. Kung may bilyong pisong budget item na walang malinaw na programa o lokasyon, Red flag yun, no? Kasi dapat talaga may basihan, dapat na nakabatay pa yan sa development plan, nakabatay sa mga plano o sa mga batas. kung inilaan ang mas malaking pondo sa preventive healthcare upang mabawasan ang gastusin sa pagpapagamot. Green flag. Yan, syempre, mas dapat natin pinopromote yung preventive healthcare, no? Primary care, no? Dahil yan, actually, yung parte na yan ang hindi na mabudgetan masyado sa ating DOH. Okay po. Kung may budget para sa pagpapatuloy ng mga proyektong hindi pa tapos, Red flag, no? Kailangan dapat ay matatapos dapat yung proyekto bago magdagdag muli ng budget. kung may mga pagbabago sa budget na walang paliwanag o dokumentong inilabas. Red flag, dapat ay dumadaan yan sa pagdinig sa mga hearings, no? Dapat transparent at on record. Kung inilathala online ang National Expenditure Program at iba pang budget documents para ma-review ng publiko. Green flag, dapat lang, no, na yan ay transparent at pinopost sa ating mga websites sa DBM or sa AHED. Kung mas mataas ang budget ng public works kaysa sa edukasyon na hinihingi ng konstitusyon. Red flag yan. Dapat mas malaki ang budget ng edukasyon kaysa sa public works, no? At yan ay nakalagay sa ating konstitusyon na dapat may largest budgetary priority ang ating edukasyon. Ayan, lastly po, kung inilipat ang malaking halaga ng pondo mula sa isang programa patungo sa iba pa nang walang malinaw na batayan, Ay, red flag yun. Dahil yan indiscretionary, ibig sabihin, no? Walang batayan paglipat, no? Yan ay hindi dapat ginagawa. At dyan na po nagtatapos ang ating game na green flag or red flag. Ayun, maraming salamat po, Kuya Alcen, no? Talagang ang dami ko pong natutunan ngayon. Kumbaga po parang estudyante talaga ako nakikinig dito sa podcast. Like, legit yan. Ikaw ba marami ka natutunan? Yes, parang lahat ng detalyang hindi ko alam. Nalaman ko bigla. Totoo, like busog sa kaalaman. Ang dami pong nilalaman nitong usapin po natin, and ito po yung napakagandang call to action din na hindi dapat nagtatapos sa podcast po na ito, sa conversation po natin. Yung
pagiging maalam at pagkakaroon ng kamalayan pagdating sa budget at sa mga darating pang budget na ilalaan po sa ating bansa. And of course, no, bilang kabataan, dapat po hindi lang tayo may pakialam. Dapat alam din po natin kung ano po ang mga usapin or issue patungkol sa budget. At saka dapat hindi lang tayo may alam, dapat bumoboses Tama. din tayo. Kaya naman po sa aming mga kapwang watchdogs, wag po tayong matakot magtanong, makialam at makibahagi sa mga inisyatibo ng Social Watch Philippines. Dahil ang kaban ng bayan ay galing sa pawis nating lahat. Kaya nararapat lang na gamitin ito para sa kinabukasan natin. Kaya Kuya Alce, para po on the last note na po, meron po ba tayong advice sa mga kabataan, lalo po mga nakikinig? Yeah. Ang pera ng bayan natin, Mhm. alamin natin, bantayan natin, pakialaman natin. Yes. Ayun. Yes, tama nun yung katulad na sinabi ni Kuya Alcen na dapat may boses at may representasyon tayo bilang mga kabataan. And ayun, muli po, maraming salamat Kuya Alcen. Napakahusay ng guest natin, like mais-husay, tama. Bigyan na maraming palakpak. Ayun, thank you so much po for being with us today at sa pagbibigay linaw sa usapin. Yes, at saka sa ating mga kakaban nanonood ngayon sa ating mga mobile phones, laptops o smart TV, wag po natin kakalimutang i-like, i-share ang video na ito at gamitin ang hashtag na #kabankabataan at abangan po natin Ay. ang susunod na episode. Parang Nako, excited na ako dyan sa episode 2 na yan. parang naririnig na ako sino yung guest at Totoo saka sino eh. yung host. Oo. Parang kaabang-abang. Kahit ako host ngayon, na-excite na ako marinig yung next host na yun. Sino kaya yun? Alami! Ako po muli si Chloe Perenya. At ako naman po si Ellie Mendoza na nagpapaalala sa inyo na ang pera ng bayan ay para sa taong bayan. Ito ang Kaban Kabataan, Kaban ng Bayan, nakabantay ang kabataan. Bye-bye po! See you next episode! Abangan nyo yun! Thank you po!